أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. So alhamdulillah na naputol yung aking, hindi ko alam kung anong nangyari sa aking wifi. Naputol yung una, so babalikan ko ulit. Na katulad ng nabanggit natin nung nakaraan na ang imam ay nag-umpisa sa pagpapaliwanag ng pangalawang usul ng dinang Islam. So sabi nga niya nung nakaraan na ma'rifatu dinil Islam bil adilla, na alamin natin ang dinang Islam ayon sa mga dalil o mga evidence o mga proof o burhan. At yan ay pinaliwanag natin nung nakaraan na ang Islam hindi ito dapat pag-aralan katulad ng ginagawa ng iba na aral lang tayo ng aral, hindi natin pinag-aaralan yung Quran at saka ang Sunnah. Kailangan para talagang matibay at matatag at kaya nating kumbinsihin ang di mga Muslim at ang mga Muslim na naghahangad ng katibayan. So kailangan talaga nating ibigay ang mga evidence o mga proof magmula sa kitab ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At dito ang pangalawang ng Imam rahimahullah ay yung inumpisahan niya sa atin ang pangalawang usul o pangalawang pundasyon ng din ng Islam. At ang tinutukoy dito, ang unang usul ay yung kung sino ang ating sasambahin, sino ang ating paniniwalaan, kanino natin ihahandog ang ating pagsamba. Dito naman, inumpisahang ipaliwanag sa atin ang sipat o pamaraan kung paano tayo pagsasamba. Magmula sa ating kitab, magmula sa revelation sa Quran at sa Sunnah. So hindi tayo sasamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na walang dalil. So sabi nga na Imam, ma'rifatu dinil Islam bil adilla. Pagkatapos, ang huling pinaliwanag ko yung aya ng Quran sa Surah Al-Imran na sinabi na Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaika wa ulul ilm qaiman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Nang Allah Subhanahu wa Ta'ala sumumpa siya na siya ang may karapatan ng pagsamba at ang kanyang pagsumpa na ang sumpa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay sapat na sa isang Muslim dahil ang pinakatapat na salita asdaka qilan ay ang salita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganon din ang mga anghel sumumpa sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sumumpa na sila na Allah lamang ang may karapatan ng pagsamba. Ganon din ang mga people of knowledge at ang unang people of knowledge ay ang mga propeta at mga sugo o anbiya at saka mga rusul. Kaya ang pagsumpa na yan ay talagang matibay dahil ang mga kasama natin, kung tayo ay kasama lang susumpa ang unang-unang Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagkatapos ang mga anghel, pagkatapos ang mga propeta at mga sugo. Nang sinumpaan natin na pananampalataya, na kung saan sumaksi tayo na walang dapat sambahin maliban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang ating sugo, huling sugo. Ang sinumpaan natin na din ay kung ano sinumpaan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at ng mga anghel at ng mga propeta. Pagkatapos, pagpapatuloy ng Imam Rahimah, sabi niya, wa ma'naha, ang kahulugan ng la ilaha illallah. Sabi niya, la ma'budu bihaq illallah wahda. La ma'budu bihaq illallah wahda. So sabi niya rito, ang kahulugan ng la ilaha illallah, la ma'bud. So ang salitang ma'bud, ito ang ibig sabihin ng salitang ilaha. La ilaha, ang ibig sabihin, ang walang dapat o walang may karapatan. La ma'bud, bihaq, ng katotohanan. Walang may karapatan na totoo o katotohanan na pagsamba, bihaq. At katulad na nabanggit ko na ito ay hudipa, ito ay omitted, ito ay muqaddar, at ang muqaddar dito ay bihaq. Hindi yung ginagamit ng iba, wujud. Na marami talagang existing na mga huwad na Diyos. Kaya lang, ang tunay na Diyos o ang tunay na dapat sambahin ay ang Allah lamang Subhanahu wa Ta'ala. Pagkatapos dito, illallah wahda, na siya ay nag-iisa lamang. Pagpapatuloy ng Imam, sabi niya rito, la ilaha. Sabi niya rito, la ilaha napiyan jami mayu'badu min dunillah. Sabi niya rito, ang la ilaha, ito ay napi o napiyan jami mayu'badu min dunillah. Ito ay pag-negate o
o pagtanggi, hindi paniniwala o pag-reject. Jami'a ma yu'badu min dunillah. Lahat ng mga sinasamba ng maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi nga ng mga ula, ito ay napiam. Ito ay pangkalahatang pagtanggi, pag-reject, pag-negate na lahat ng sinasamba dito sa mundo, ito man ay nasa kalangitan o sa kalupaan, katulad ng mga anghel, ng mga propeta, ng mga uliya, ng mga salihin, ng mga imam, o mga santo o religious na tao. Sino man, pibulto, estatwa, ito ay napialam. Tinatakwil natin yan, nireject natin lahat yan, hindi natin yan tinatanggap. So yan ang sinasabi dito ng la ilaha napiyan jami mayu'badu min dunillah. Pagkatapos illallah mutbitan al-ibada lillah wahda la syarika lah. Illallah maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito naman ay itbat khas. Ito ay special na pagpapatotoo, pagtanggap, pagsang-ayon, paninindigan, pagpapahayag o pagpapatunay. Gamitin na natin lahat ng Tagalog na ibig sabihin ng salitang itbat. Pagpapatotoo, paninindigan, pagpapahayag, pagpapatunay o pinatotohanan na ang Allah lamang subhanahu wa ta'ala, siya lamang ang may karapatan ng pagsamba. Siya lamang ang may karapatan ng pagsamba. Kaya sabi rito, illallah mutbitan al-ibada lillah wahda la syarika lah fi ibadati kama annahu laysa lahu syarikun fi mulkihi, na siya ay walang katambal, hindi siya dapat bigyan ng katambal sa pagsamba, katulad na ipaliwanag natin mga uri ng ibada no nakaraan, na dapat ang pagsamba natin, ang pagkakatay natin, ang pagdarasal natin, ang pagdudua natin, ang ating paghingi ng tulong, at anumang uri ng nabanggit na halimbawa sa atin ng imam na napakaraming uri ng pagsamba, pagmamahal, pagtawakkul, khawf, raja, dapat sa Allah lamang ihandog. Pagkatapos sabi rito, kama annahu laysa lahu syarik sa pagsamba, ganon din laysa lahu syarik fi mulkihi, na wala rin siyang katambal, kasama, katulong sa kanyang kaharian, sa kanyang pag-aari. Dahil pag-aari niya ang kalangitan at kalupaan o lahat ng nilikha sa buong sanlibutan. Sabi dito na yung laysa lahu syarikun fi mulkihi, wala siyang syarik sa kanyang mulk. Kaya sabi na Allah subhanahu wa ta'ala sa isang aya sa surah As-Saba, qul ud'ul ladina za'amtum min dunillah. Sabihin niya doon sa mga tao na nag-aakala o na sila ay sumasamba ng maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, na sila ay tumatawag ng maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, la yamlikuna mitkala darra fis samawati wala fil ard. Yung mga sinasamba ninyo na mga, halimbawa, kung kayo sumasamba sa anghel, sumasamba sa propeta, sa salihin, sa uliya, sa banal na tao, sa santo na mga patay, sasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, la yamlikuna mitkala darra, wala silang pag-aari kahit isang langgam na itim, pinakamaliit na langgam. Dahil ito talaga ang tafsir na salitang darra sa Quran, tsaka sa hadith ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung iba ginagamit nila atom, dahil ang tinutukoy dito ng pinakamaliit na nilika o pinakamagaan na nilika, ayon sa paliwanag ng mga mufassir, ang tinutukoy ditong darra ay pinakamaliit na langgam na itim. La yamlikuna mitkala darra fis samawati wala fil ard. Wala silang pag-aari na anumang uri ng nilikha, magmula sa kalangitan hanggang sa kalupaan, maging sa kalupaan. Anumang uri ng sinasamba ngayon, si Jesus, si Mary, si Buddha, baka, bato, puno, santo, banal na tao, propeta, auliya, salihin, imam, lahat ang sinasamba ngayon o tinatawagan, hinihingian ng tulong ng mga tao. Sabi na Allah tabarak wa ta'ala, la yamlikuna mitkala darra fis samawati wala fil ard. Wala silang katiting na pag-aari, pinakamaliit na uri ng nilikha na pag-aari, wala silang pag-aari. So bakit natin sila sasambahin? Wala silang maipagkakaloob sa atin. Lalong-lalo na ang paraiso at impyerno, yan ay pag-aari ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kanino natin ihilingin yan? Kung walang pag-aari, yung mga huwad na Diyos na yan na sinasamba ngayon ng mga tao,
Kapag natin hihilingin ang paraiso at impyerno, siya ang may-ari ng paraiso at impyerno. Ni katiting nga na darahi, wala silang pag-aari. Pagpapatuloy ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahum minhum min dahir. Una, wala silang pag-aari. Pangalawa, wala siyang kapartner. O wala siyang ka-share, wala siyang kahati. Alam mo, siyang may-ari ng kalangitan at lahu mulku samawati wal ard. Siya ang may-ari ng kalangitan at kalupa at lahat ng nilikha. So sabi niya, wala siyang ka-share, wala siyang kahati. Na ang isang, halimbawa, ang mga tao, ang ama at kanyang mga, meron silang ka-share sa pag-aari ng kanilang magulang pagdating ng panahon. Pero ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang kalangitan at kalupaan, at lahat ng nasa pagitan nito at nasa loob nito, walang sino mang nilikha, maging anghel at propeta, wala silang ka-share. Pangatlo, sabi nito ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma lahu minhum min dahir. Pangatlo, wala ang Allah subhanahu wa ta'ala katulong. Wala siyang katulong sa pamamahala, pangangasiwa, pagtatadbir ng samawati wal ard o lahat ng kanyang nilikha sa buong sanlibutan. Wala siyang katulong, walang tumutulong sa kanya. Wala yauduhu hifdhuhuma. Wala siyang katulong sa pangangasiwa ng kalangitan at kalupaan. Wala yanfa'u syafa'atu inda illa liman adinalah. Pang-apat, at walang sino man na maaring magsyapa o mamagitan sa Allah subhanahu wa ta'ala maliban lamang kung ito ay kanyang pahintulutan. Sabi nga ng mga ulama, rahimahumullah, ng aya na ito sa surah As-Saba, kapag ang isang Muslim maunawaan niyang mabuti ang aya na ito, bubunutin sa talaga sa puso niya, aalisin sa puso niya ang anumang uri ng ugat ng shirk, maliit man o malaking shirk, aalisin sa kanyang puso. Kung unawain niyang mabuti, nabanggit ko sa inyong aya, magmula sa surah As-Saba, aya number 22 hanggang 23, aalisin ang anumang uri ng shirk, uugat ng shirk sa puno ng isang tao. Dahil ang Allah tabaraka, siya lamang ang malik, wala siyang ka-share, wala siyang katulong, at walang sino man na maaring mamagitan o makialam sa kanyang mulk kapag hindi niya pinahintulutan. So sabi dito na laysa lahu syarikun fil mulki, katulad ng walang siyang katambal sa pagsamba sa kanya. Kaya dito, nang sabihin ng imam, la ilaha napiyan jami ma yu'badu min dunillah. Ang napi at saka itbat, ito ang tunay na tauhid. Ang tunay na paniniwala sa tauhid o oneness na Allah tabarak wa ta'ala, kailangan nandyan ang napi wal itbat. Negation at saka affirmation o pag-reject at saka pagtanggap o pagpapatotoo. Dahil sabihin natin, kapag ang mga tao, nininegate nila ang mga Diyos, yan ay tinatawag natin dyan ay mulhid. Merong mga tao, alam mo, katulad ng mga taong atheist, hindi sila naniniwala. So, nasa kanila yung tinatawag na negation. Tinatakwil nila ang mga Diyos. Kaya lang, hindi pa rin niya matatawag na muwahhidin o ahlu tawhid. Yun naman mga tao na naniniwala sila na may Diyos, kaya naniniwala sila na may Diyos, kaya lang hindi naman nire-reject yung mga huwad na Diyos. Ang tawag naman dyan ay musyrik. Katulad ng lahat ng religion maliban sa Islam. Lahat sila, Kristiyano, Hudyo, Hindu, Buddha, naniniwala sila na may Diyos, kaya lang laging may kasama. May syarik o may shirk. Ang Islam, ang dalang paniniwala ng lahat ng mga propeta na ipinadala sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala, nandyan yung dalawang pilar ng tauhid. Napi wal itbat. Pag-negate o pagtatakwil o hindi pagtanggap o pag-reject ng lahat ng huwad na Diyos. At itbat ng Allah lamang subhanahu wa ta'ala ang may karapatan ng pagsamba. So yan ang ibig sabihin dito ng Imam rahimahullah na napakahalaga sa isang Muslim na naunawaan natin ang napi wal itbat. At pagpapatuloy ng Imam sabi dito, wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha qauluhu ta'ala.
At ang tafsir ng tauhid na meron siyang dalawang pilar na kailangan yung nafi wal ithbat, yung pagtanggi o pag-reject o pag-negate, at yung pag-affirm o pagpapatotoo o pagtanggap. Sabi niya rito, wa tafsiruha, ang explanation ng kanyang sinasabi ng la ilaha illallah na meron siyang nafi wal ithbat, alladhi yuwaddihuha qawluhu ta'ala, na nilinaw, sabi niya rito, qawluhu ta'ala, ang saying ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ibinigay niya sa atin ang meaning na salitang tafsir sa Quran, na ang tafsir na tinutukoy niya rito yung nafi wal ithbat na banggit sa Quran. Maraming ayat sa Quran. Halimbawa, kung puntahan ninyo ang Kitab at-Tauhid ng Imam Rahimahullah, ang Kitab at-Tauhid, meron doong bab tafsir at tauhid wa syahadatu an la ilaha illallah. So nagbigay siya doon ng 4 na ayat at isang hadith na sa Sahih Muslim. So pinaliwanag niya doon ang dito naman sa usul at talata, nagbigay siya ng 2 dalil. 2 dalil. Puro ayat ng Quran. So inumpisa niya, sabi dito, sabi, wa qawluhu ta'ala, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdini wa ja'ala kalimatun baqiyatan fi akhibaihi la'allahum yarji'un. Ito ay nasa surah As-Sukhruf, surah As-Sukhruf, at ito ay sa surah As-Sukhruf titingnan natin yung aya inshallah. Surah As-Sukhruf, at pangalawang ay sabi, Qul ya ahlal kitab ta'alaw ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wala nusrika bihi syai'a. So ito pangalawang ayat sa surah Al-Imran. So unang dalil na binigay sa atin ng Imam Rahim, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi. Sabi rito, at ang id, ibig sabihin sa salitang id, alalahanin nyo, remember, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, nang sabihin ni Propeta Ibrahim alayhisalam, di abihi, sa kanyang ama at sa mga tao sa kanilang lugar sa Iraq, sa Babil, innani bara'um mimma ta'budun. So ito na yung dalil sa nafi. Sabi niya, innani bara'un mimma ta'budun. Ako ay bara, hindi naniniwala, tinatanggihan ko, nireject ko. Ibig sabihin ng salitang bara, ako ay innocent, ako ay tumatanggi, hindi ako naniniwala. Innani bara'un mimma ta'budun. Ano ang inyong sinasamba? So ito ang dalil sa tinatawag nating nafi al-am. Pangkalahatang pag-reject o pag-negate o pagtatanggi sa lahat ng mga huwad na Diyos. Lahat ng mga huwad na Diyos. Pagkatapos affirmation o itbat, sabi nga rito, pangalawang arkan ng tawhid, illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Maliban lamang doon sa patarani. Ang ibig sabihin ng pater ay ang khalik o ang creator, na siya talaga ang origin ng pinagmumula ng lahat ng kanyang nilikha, na ang kanyang nilikha, siya ang pinagmula ng kanyang at nilikha niya ang lahat ng kanyang nilikha magmula sa wala. Yan ang ibig sabihin ng salitang pater. Sabi rito ni Prophet Ibrahim alayhisalam, illa alladhi fatarani, maliban labang doon sa nag-create sa akin magmula sa wala. So kaya dito, ito talaga ang dalil sa Quran o proof o evidence sa Quran na ang tauhid na tinutukoy ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran at ang tauhid ng mga ambiya at mga rusul, ng mga propeta at mga sugo, meron siyang 2 pilar. Hindi tauhid ang tauhid pag walang pilar. Yung 2 pilar na yan. Una-una, pag-negate o pag-reject o pagtatakwil ng lahat ng lilikha, lahat ng huwad na Diyos. Wala tayo ditong i-exempted. Wala exempted dito. Anghel, propeta, banal na tao, awliya, salihin. Ano bang uri ng nilikha sa kalangitan at kalupaan? Walang karapatan ng pagsamba. Kaya sabi rito, innani bara'un mimma ta'budun. General. Pagkatapos, illa, ang ibig sabihin dito ng salita, illa istitna. Except, maliban lamang. Ibig sabihin dito, ay itbad khas. Special na affirmation na si Allah lamang tabarak wa ta'ala, ang tunay na may karapatan ng pagsama. Bakit? Illa alladhi fatarani.
Sabi dito sa Surah As-Saba. Maliban lamang, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, nabanggit yung sinabi ni Propeta Ibrahim alayhis salam, maliban lamang sa tunay na lumika sa akin na magmula sa wala. Na lumika sa akin na magmula sa wala. So yung aya na yan sa Surah As-Zukhruf, ito ay sa aya number 26 hanggang 28. 26 hanggang 28 Surah As-Zukhruf. Pagkatapos pagpapatuloy ng imam, pangalawang dalil na binigay niya sa atin, pangalawang dalil, at ang binabasa ko talaga yung pinaka-shahid sa bab, sa title. Sabi, wa qawluhu ta'ala. Kaya nang banggitin niya sa atin, nang umpisahan niya yung ma'rifatu dinil Islam bil adilla, sabi niya, na alamin ninyo ang inyong din na Islam bil adilla, by dalil. Pagkatapos at wa qawluhu ta'ala, in the saying of Allah. Ito ang tunay na dalil, ang Quran. Pinaliliwanag niya sa atin ang tauhid, nafi wal itbat, dalawang kaligi ng tauhid. Sabi niya, Qul ya ahlal kitab. So ito ay address ng mga Muslim sa mga ahlul kitab, people of the book, Yahudo wan Nasara, na meron silang tinanggap na Taurat at mga Injil, kaya lang sila ay involved sa shirk. Sila involved sa shirk. So sabi rito na Rasul, Qul ya ahlul kitab, ta'alaw ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Halina kayo, o kayo mga ahlul kitab, halina kayo ila kalima. Ang tinutukoy dito kalima, ila ilaha illallah. Tinutukoy dito kalima, ila ilaha sawain bainana, na yung mga follower ng mga propeta at lahat ng mga propeta, ang kanilang katuruan ay la ilaha illallah. Lahat ng mga propeta, tinutukoy dito sawa, magkapareho. Kung kayo ay naniniwala ng propeta na pinaniniwala si Isa ibn Maryam, si Musa alayhis salam, ang paniniwala namin at ng mga propeta na yan ay sawa, pareho. Bainana wa bainakum. At kung kayo ay follower na kami at kayo, ano yung kalima na yun? Dito na yung nafi wal itbat. Allah na'budu illallah. Allah na'budu illallah. Wala tayong sasambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nandito na kaagad yung Allah na'budu. Wala tayong sasambahin. Nafi kaagad. La na'budu illallah. Tapos ito, illallah itbat. Pagkatapos, after pala, wala nusriku bihi syai'a. Talagang maliwanag, wala tayong ibibigay na katambal sa kanya. Hindi tayo kukuha ng isang nilikha. Magmula sa syai'a, hindi sinabi ritong anghel, propeta, syai'a, anything. Anumang uri ng nilikha, may buhay man o wala, hindi natin pwedeng itambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang pinakamahalagang ipaliwanag natin, unang-una sa mga Muslim, na talagang hindi nag-aaral ng tauhid o ng akida. Ganun din, lalo-lalo sa hindi mga Muslim. Ito ang unang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pa'awwalu ma tad'uhum ilayhi syahadatu an la ilaha illallah. At ang tinutukoy natin itong syahadatu tauhid na tinutukoy, maliwanag na tauhid. Maliwanag na tauhid, malinaw na kung ano ang nabanggit sa Quran at sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kailangan linawin natin sa tao na talagang layuan nila, tanggihan nila lahat ng huwad na Diyos. Wala tattakidu ba'duna ba'da arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. So yan ang sinumpaan ng lahat ng mga propeta at mga rusul, at yan din ang sinumpaan ng kanilang mga follower. At kung tayo ay follower ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yan ang sinumpaan ng lahat ng mga propeta. Napakaraming, ang binigay dito ng imam na dalil, dalawang ayat sa Quran o magmula sa dalawang surah. Pero napakaraming mga ayat sa Quran. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu. Hindi sila inutusan maliban lamang mukhlisina lahu. Ang tinutukoy dito ikhlas sa shirk. Ang tinutukoy dito ikhlas, unang ikhlas na dapat makamit ng isang Muslim, na siya ay salama, siya ay pure, na walang anumang uri ng shirk na papasok sa kanyang puso at saka sa kanyang gawa, sa kanyang paniniwala at saka sa kanyang gawa.
Sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah An-Nisa, wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'a. Sambahin nyo lamang Allah subhanahu wa ta'ala. Ihandog nyo lamang ang inyong pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala at huwag kayo magbibigay sa kanya ng katambal. Napakaraming mga aya sa Quran. At pinaliwanag yan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith na sahih. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith na sahih, sa Sahih Muslim, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'bad min dunillah. Kung sino man ang tumistigo o kanyang bigkasin ang la ilaha illallah, ibig sabihin la ilaha, negation, illallah, affirmation, wa kafara, at nilinaw pang mabuti, at kafara, at hindi niya paniwalaan, inigate niya o i-deny niya ang lahat ng bima yu'bad min dunillah, lahat ng sinasamba ng maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, sinasamba ng mga hindi mga Muslim. Ang tinutukoy dito, dapat itakpir natin, wag nating paniwalaan, hindi tayo dapat maniwala doon sa sinasamba ng hindi mga Muslim. Kaya yung mga Muslim nasasama ngayong Disyembre sa pagdiriwang ng kanilang Pasko na ang kalang paniniwala na ang Diyos ay pinanganak, yan ay kupor. Yan ay shirk. Na hindi natin napapansin, akala natin hindi yan shirk, yan ay major shirk, yan ay shirkul akbar. Yan ay akida, ng tamang akida na kapag sumama tayo, sinang-ayunan natin ang kalang paniniwala, ibig sabihin pinaniniwalaan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala ay pinanganak. Samantalang yan ay nireject niya sa Quran. Lam yalid wa lam yulad. So yan ang dito ng imam na dapat ating tandaan bilang isang Muslim. La ilaha, hindi sapat na i-reject natin ang lahat ng huwad na Diyos. Ganon din yung mga tao na naniniwala sila na may Diyos, katulad ng Kristiyano, ng Hudyo, ng iba pang mga paniniwala. Pero napakarami lang Diyos na sinasamba o sinasama sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. So may mga taong tinatawag natin negation. Ito yung mga atheists. Meron man tinatawag, nasa kalang affirmation, pero wala sa kalang negation. Sa Muslim, nandyan yung dalawang pilar, negation at saka affirmation. Yan ang tunay na tauhid. Kaya ang mga ulama na mga Muslim, lalong-lalo ng imam na ito, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, Imam Ibn Qayyim, Muhammad bin Abdul Wahhab, sama ito Sheikh Abdul Aziz bin Baz, Ibn Uthaymeen, Sheikh Al-Albani, at iba pang mga ulama ng akida. Talagang, kung titingnan nyo ang kalang mga lecture o mga durus, pinapaliwanag nila sa atin ng mabuti ang tauhid upang huwag tayong magkamali sa tinutukoy nating tauhid dito na ang ibig sabihin ng la ilaha illallah, siya ay may dalawang arkan o pilar, negation at saka affirmation, at napakaraming dalil sa Quran. Nabanggit ito sa Usul at Talata, sa kanyang matan, page 32. Gusto nyo tingnan, sa Kitab at-Tauhid, sa bab ng Tafsir, Shahadatu an la ilaha. Tafsir at-Tauhid wa Shahadatu an la ilaha illallah. Inshallah, hanggang dito lang muna tayo. At pupuntahan naman natin yung pangalawang bahagi ng Shahada sa susunod na meeting, yung tungkol sa Shahadatu anna Muhammad Rasulullah. Hanggang dito lamang. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.